Hi Capricorn! Welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Give me the message for Capricorn. Ano yung mensaheng ipinararating para kay Capricorn? Give me the message. Ayan, tumalsik to. Meron ka ditong karmic relationship. Okay. Andun ka ngayon pala sa karmic, okay? Yung tipo na nakikita ko dito yung biglang pagsulpot, okay? Meron ditong susulpot na parang kabuti. Give me more information. Meron tong mga tinago. Ito na yung nakikita ko. Maybe meron kang person na kung saan may ginawa sa'yo. Help. Merong gustong humingi ng tulong. Give me more information. Children, okay? So, nakikita ko dito na meron kayong anak. Or pwede rin sabihin humihingi ka ng tulong na masustentuhan ka. O sustentuhan yung anak mo. Kasi, yung relasyon na meron ka nung person mo ay karmic. Anger. May galit. Okay, may galit. Nakikitaan ko dito, na yung iba sa inyo, hindi halos lahat, napunta sa karmic relationship na kung saan hindi naging maayos yung relasyon, hindi maganda yung pagsasama. Then, nakikitaan ko rin dito na meron kayong naging anak na kung saan humihingi ka ng tulong dito para sa sustento ng anak mo. Kasi mayroon ditong bata na involved. Pero dahil itong person mo ay mayroong mga tinago, may nilihim, bigla na lang tong sumusulpot at bigla na ring umaalis, na kung saan meron kang galit dito sa tao na to. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong pinanganak ng 2, 14, 9, and 24. Okay? Or pwede rin sabihin dito sa 24 years old ka or 24 yung person mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Meron ditong galit. Nasa karmic relationship, hindi nagsusustento sa anak. Give me more information. Ano pa yung mensahe pinararating dito? Maybe itong person mo nananakit. May physical na ginagawa sa'yo. Hindi halos lahat ha. Pero nakikita ko dito na humuhugot ka ng lakas sa anak mo. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Raindrops. Meron tao dito babalik muli sa'yo. 39 years old. Gusto nitong sumubok muli sa'yo. Pwede itong yung past person mo. Humingi din ng tulong sa'yo. Okay? Pero galit ka eh. Galit ka dito. Give me more information. Oh, meron ditong gray. Ending are inevitable. Kumbaga nakikita ko dito na malapit na itong matapos yung mga paghihirap mo. Meron ako nakikita dito na pagbabagong parating sa'yo, okay? Kung makikita mo, meron ditong travel. Maybe nagbabalak kang ibang bansa. Meron ditong 37 years old. Nagbabalak kang makaalis para makatulong sa iyong mga anak, okay? Kasi doon ka sa karmic relationship na kung saan may galit sa puso mo. Dahil doon tinutulungan mo yung sarili mo. Nakikita ko dito yung yung biglaang pagbabago sa'yo. Na kung saan nag-iintay ka, meron kang apply abroad. Give me more information. Escapist. Tinakasan mo to. Meron ditong 37 and 32. Meron ditong umalis. Kumbaga, gusto mo ng takasan to, mga nararamdaman mo. Gusto mo ng panibagong buhay, panibagong pakikipagsapalaran. Gusto mo ng panibagong chapter ng life mo na kung saan gusto mo yung feeling payapa na kung saan gusto mo yung
nasa maayos kang sitwasyon. Ito lang yung nakikita ko. Kasi nakikitaan ko dito na gusto mo na tong alisan. May travel kang gagawin para makatulong din sa anak mo. Yung galit mo yung humuhugot ng lakas sa'yo para mangarap muli. Okay, ito lang yung nakikita ko kasi napunta ka sa karmic relationship eh. Maybe yung person mo may pagka-toxic ang energy. Give me more information. Make the change. O, di ba sinabi ko kanina, meron kang gagawing pagbabago o may pagbabagong parating sa'yo or meron ka ng routine na ginagawa para sa sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. Meron kang routine na ginagawa, meron kang inaayos sa sarili mo. Yung iba sa inyo, no? Kasi nakita ko dito na nahihirapan ka sa sitwasyon, ngayon meron pagbabago kang ginagawa. Maybe yung iba sa inyo nag-exercise or pwede rin sabihin na meron kang binabago sa sarili mo, nagpapakulay ng buhok, nagmi-makeup, nag-aayos, mga ganon. Then dito, no, sa last quarter, what is holding you back? May tanong ka dito, no? Bakit pa ako babalik? May mga tanong ka sa sarili mo eh. Kasi nakatingin ka na sa sarili mo, sa salamin. Kumbaga, yung naranasan mong galit, ano, binabago mo yung sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. Meron dito ang pinanganak ng January 7, January 9, January 2. Pisces. Cast spell, protect, and heal. Nakikita ko dito yung iba sa inyo, hindi halos lahat, ano. Meron kang person dito na Scorpio. Then nakikita ko dito, andun ka na sa process ng healing. Kasi meron ka ng binabago eh. Maybe nagising ka dito, binabalik mo muli yung sarili mo. Okay? Doon ka nakuha ng lakas sa mga anak mo. Then nakikita ko dito, gusto mo ng panibagong yugto. May travel. Binabago mo na. Okay? Then nakikita ko dito yung healing. Pinoprotektahan mo na yung sarili mo. Dahil may mga tanong ka sa sarili mo, bakit pa ako babalik sa tao na yun? May mga tanong kang ganun. Ayaw mo na bumalik. Give me more information. Waxing gibbous. Sinasabihan ka dito, no, it's okay to change the direction. Kumbaga, sinasabihan ka dito na okay lang na umiba ka ng landas. Okay? Kumbaga, sa kahit anong landas yung tahakin mo, happy yung naghihintay sa'yo. Kasi, nalisan mo na tong karmic mo eh. Okay? Meron ka ng binabago. Or pwede rin sabihin, meron kang minamanifest dito na gusto mo ng pagbabago. Nag-iintay ka na lamang dito. Okay? Ito lang yung nakikita ko. May pag-iintay. May pag-iintay kang ginagawa. Tingnan pa natin. Give me more information. Sinasabihan ka dito, no? Parang safe. Yung dito sa waxing gibbous. Safe. Na kung saan ka man pumunta, ligtas ka. May masayang naghihintay sa'yo. Coven. Power of sisterhood. Malaking tulong din yung mga tulong ng mga kaibigan mo, kapatid mo, na nagbibigay ng lakas sa'yo, sumusuporta sa'yo. Okay? Ito yung tumutulong sa'yo para makabangon muli sa mga experience na kinaharap mo. First quarter. It's time to commit. Kumbaga sinasabihan ka dito na ito na yung oras para makipag-usap ka kay God, manalangin ka sa Diyos, magbalik loob ka sa Kanya, no? Para yung kahilingan mo dito, madaling masakatuparan. Kasi, ito yung test sa'yo eh. Yung it's time to commit, ito na yung oras para manampalataya ka. Magbalik loob ka sa Kanya, okay? Dahil siya lang din yung makakatulong sa mga experience na nararanasan mo, sa mga sakit na ng kabiguan, ano? Ito din yung makakatulong sa'yo, si God. Siya lang yung makakatulong talaga sa'yo para mabago yung pananaw mo, okay? Siya din yung nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo para maibangon mo yung sarili mo, para makahiling ka ng lubusan. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong forgiveness. Pero nakikitaan ko dito na inuutusan ka din dito magpatawad, ano? Kasi once na tinatanggap mo yung pagpapatawad or binuksan loob mo ulit yung pagpapatawad sa mga masasakit na experience na naranasan mo, pinatawad mo na to, pinakawalan mo na to, diyan dadaloy yung panibagong pag-ibig sa'yo. Okay? Give me more information. Kasi yung hindi pagpapatawad, ito yung nagbablockage para sa'yo, para hindi ka magmahal muli or para hindi mo ma-attract yung tamang pagmamahal sa'yo. Okay? Give me more information. Patience.
So, kailangan mo lang dito maging patient na tanggapin lahat ng mga nangyayari sa iyo ay dahil sa divine order na kung saan kailangan mong sumunod. Kahit masakit yung naranasan mo, magi ka lang pasensya dahil yung mga masasakit na experience na naranasan mo, meron yung magandang kahahantungan. Maniwala ka lang kay God at manalangin sa Kanya kasi inuutosan ka dito na manampalataya ka okay? Give me more information. Kung meron ka mang mga hinihintay dahil nakikita ko meron kang iniintay, travel, ganyan, huwag kang mawala ng pag-asa. Patient lang kailangan. Give me more information. Grief. So, nakikita ko dito yung grief. Nakikita ko dito na maunawaan mo yung sitwasyon na may nawawala man sa buhay mo or may nawala man sa buhay mo, mapapalitan niya ng may darating namang bago. Kumbaga, may nawala, may parating na bago. Ito lang yung nakikita ko sa grief. Na kung saan ma-appreciate mo tong oportunidad na parating sa'yo. Give me more information. Meron ka ditong surrender. Talagang lagi kang inaano dito, commit, surrender. Surrender mo kay God. Lahat-lahat, i-surrender mo. Yung lahat ng iyong alalahanin, i-surrender mo sa Kanya. Ayan. Kasi, once na sinurrender mo na siya, kumbaga, nire-release mo na to tinatanggalan mo na to, kasi hindi mo na to control Control na ni God ang sitwasyon mo. Okay? Give me more information. Give me more information. Ayan. Meron ka ditong service. I feel good when I can help others. So, nakikita ko rito na makakaramdam ka ng masarap na pakiramdaman kapag nakakatulong ka sa iyong kapwa. Nakikita ko dito yung kabutihang loob mo. Okay? Then dito, acceptance. Acceptance. Kailangan mo lang tanggapin. I am learning to accept the things that I cannot change. Kumbaga, matatanggap mo dito na lahat ng mga bagay ay hindi mo na mababago o lahat ng mga masasakit na experience ay hindi mo na mababago. Sinasabihan ka lang dito na i-release mo lang ito, okay? At magtiwala sa process ni God para sa'yo. Dahil meron niyang magandang bunga. Yung lahat na nangyari sa'yo, meron niyang magandang resulta na kung saan kahit naghihintay ka dito, kailangan mo lang ditong maging patient, surrender mo, then forgive, accept. Once na accept mo to, dire-diretso na yung daloy ng biyaya. Pag-ibig man, kung hinahanap ka ng new love, darating yan sa'yo. Okay? Ito lamang po. Thank you for watching and love and peace.